Training Center. Grabe. Sir, agap mo ngayon. Palakpakan natin Sir Raymond Cardino. Magandang umaga po, Sir Raymond. And of course, sa inyong lahat, muli po magandang umaga. At sa ating pagpapatuloy, Sir, diretso na tayo. Pakinggan na natin ang pambungad na pananalita ng napakahusay na patuloy na lumilikha ng programa para sa mga usaping sektor ng kabuhayan dito sa ating lalawigan. Palakpakan natin ang ating Project Development Officer 3 ng Pamahalaang Panlalawigan ng Quezon. Walang iba, Sir Lawrence Joseph Velasco. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumain na po ba ang lahat? Busog na? Dahil busog na, pwede ba akong request yung mga nakatalikod, humarap kayo. Yan. Okay. Muli magandang umaga po sa ating lahat. Siguro bago ko simulan, alam ko naman 15 days kayong magkakasama. So alam ko mamimiss ninyo ang isa't isa. Dito muna tayo sa mga students. Sa mga students, taas natin ang kanang kamay. Tapikin nyo yung nasa kanan nyo. Sabihin mo, mamimiss kita. Yung nasa kaliwa, itaas ang kaliwang kamay, tapikin mo yung nasa kaliwa. Sabihin mo, kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Dalang-dala itong mga estudyante na ito. Sa atin naman mga MSMEs, taas ang kanang kamay. Tapikin ang nasa kanan. Sabihin mo, yayaman ka na. Taas ang kaliwang kamay, tapikin ang nasa kaliwa. Sipagan mo lang. Yan. So, nakuha natin yung kilitinong dalawa, isang yayaman, saka isang pumapag-ibig. Kidding aside, muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Bilang pamugad po na pananalita, hayaan nyo pong batiin ko po muna ang modelo ng kagalingan at kasipagan ng ating lalawigan. Papunta na po dito, walang iba po kundi ang ating Governor, Gov. Helen Tan, palakpakan po natin. Ganon din po ang kanyang kabalikatan ng ating Vice Governor, Third Alcala, palakpakan po natin. Ganon din po ang ating visionary na congressman ng ika-4 na distrito, Kong Attorney Mike Tan, palakpakan po natin. Sa atin pong kapartner, actually halos siya po yung kasama nyo po sa loob ng 15 araw from Philippine Trade Training Center, palakpakan po natin, Sir Raymond. Sa atin pong kapartner, syempre, mapakalapit po sa aking puso. Sa atin pong mga professors from PUP, palakpakan po natin, Ma'am Altagracia Silaya. Palakpakan po natin, Ma'am Sara Tabien, and Sir Sam Bulfa, palakpakan po natin. Parang mahina palakpak ng mga estudyante, And syempre po, isa rin po sa malapit sa aking puso dahil bago po ako napapunta dito sa probinsya, ako'y 6 na taon po sa DTI. Palakpakan po natin ang representative po ni Ma'am Julieta Tadiosa, Ma'am Regina Vellano. Muntik ko pa makakalimutan, muntik pa magkasamaan ng loob. And syempre po, palakpakan po natin ang 54 students nating magsisipagtapos. Palakpak naman po. At sa ating 42 na nakapag-complete po na ating MSMEs at sa 8 po nating partner LGUs na naririto, palakpakan po natin. Isa rin pong pasasalamat sa ating mga PIO, sa livelihood team, at syempre po sa mga secretariat po ni Kong Attorney Mike Tan, palakpakan po natin silang lahat. Alam nyo po, itong programang po ito, ako'y labis na natutuwa. Bakit? Dahil ito po'y malapit sa aking puso. At lahat po na nangyari sa akin, buhay, malaking parte na nangyari sa aking buhay ay konektado sa mga taong naandito. Number 1, ang ating mga partner students is from PUP. Ako po ay graduate ng PUP. So, ako ay buhay na example ng maaari ninyong kahinatnan kapag nagsumikap kayo sa inyong mga tinatahak na landas sa ngayon. Hindi yung aking timbang, kundi yung nararating natin sa ngayon. Ganon din ang aking mga nakapartner po sa loob ng 6 na taon. Sabi ko po sa inyo, ako po'y nasa DTI. Nandito po ang mga taga-Atimonan. Yan. Talaga po namang sila ay matagal ko pong nakapartner at sila ay talagang, kumbaga nga po ay aking na-miss.
Especially yung ating mga MSMEs din po ng ika-4 na distrito. Palakpakan naman po natin. Bigyan ko po kayo ng istorya kung bakit nabuo ang programang Step Up. Ano po? May 3 problema kaming sinolusyonan po ng ating butihing gobernadora kung bakit nabuo ang programang ito. Una, bumababa na po ang bilang ng ating mga MSMEs. Umeedad na, wala nang mga tagapagmana. At the same time, yung kita ng ating MSMEs, same pa rin. Kung nag-start noong 2020 na ganito ang kita, hanggang ngayon, ganun pa rin. Ikalawa, yung ating mga estudyante, napapako sila dun sa mindset na kapag ikaw gumraduate, kinakailangan makakuha ka kagad ng maayos sa trabaho. Hindi natin nakikita yung 2 legal na paraan para kumita ng pera. Number 1, mag-empleyado. Number 2, maging isang negosyante. Tugma sa kung anong kurso mayroon kayo ngayon. At ikatlo, sawa na po kami sa mga programa na putol-putol. Ano ibig sabihin nun? Magte-training, after nun, bibilang ulit ng kung ilang buwan, ilang taon, saka yung kasunod na training. Kaya bumuo kami ng isang programang kompleto mula sa training hanggang sa merkado. Pinagsama po natin ang kaalaman ng ating mga MSMEs. Kasi when it comes to experience, walang tatalo sa kanila. Masarap ang kanilang mga produkto. Pero karamihan, hindi lahat, ay traditional pa ang way ng pagbebenta na siyang makukuha naman sa ating mga estudyante. At maniwala po kayo sa amin, may bukod kaming GC na mga MSMEs, labis-labis po ang kanyang pasasalamat. Palakpakan naman po natin, nandito na po ang ating butihing gobernadora. Gov Helen Tan po, palakpakan po. Magandang umaga po, Gov. Bilang pagkapatuloy po, sige, enjoyin nyo muna. Dahil nagkaroon na po sila ng kapartner, sabi ko kanina sa inyo, yung ating mga MSME, super happy sila. Tama po ba? Masaya kayo na mayroon kayong partner na mga students kasi madami daw silang natutunan sa inyo. At talagang na-assistihan nyo sila sa kanilang mga ginagawang mga negosyo. At dahil po dyan, ako'y labis na mga natutuwa na itaguyod ninyo ang ating sintang paaralan. Palakpak naman po. Sa ilalim ng programang Step Up Entrepreneurship Development Program, nagkaroon po kayo ng kapartner, nagsanay kayo ng 15 araw. Sa 15 araw po na yun, yun ay isang kompletong training, simula entrep mindsetting hanggang sa pagbebenta. Ngayon ang tanong, Sir, pagka-graduate ba namin dito, sana namin ibabagsak yung aming mga produkto? Tugma-tugma po ang ating mga projects. Ano po? So pagka-graduate nyo po dito, ang inyong mga produkto, direkta na po sa tangkilik hub natin sa Walter Mart. Palakpak naman po. At the same time, sabi po ng ating gobernadora, hindi pwedeng nasa tangkilik hub lang sila. Dapat ang produkto ng Quezon makapasok sa mismong supermarket. Kaya kami po nagkaroon po ng MOA signing sa FDA. Para yung produkto ninyo, nasa loob na mismo ng supermarket ng Walter Mart at sa iba't ibang branch po nila. Naniniwala po ba kayo na ang ating programa ay isang kumpleto sa rekados na programa? Kung naniniwala po, isang palakpakan naman po. Dagdagan pa po natin ang good news. Ano po yung good news? Lahat po ng ating mga beneficiary ng programang ito, katulad ng iba po naming beneficiary sa ibang programa, kayo po ay magkakaroon na ng ID. Opo. Yung ID po na yun po ay ATM na rin. So,
every time po na makikita, mapapatunayan nyo ang inyong sarili na lumalago ang inyong negosyo, hindi naman po madamot ang ating gobernadora. Baka po may incentive na pumasok. Gusto nyo po ba yon? Yes. At syempre, hindi naman sapat na insentibo lang. Paano kung walang insentibo? May ibigay. Yung ID po na yon, may special perks din po yan. Unti-unti namin kinakausap yung mga partners natin like Walter, SM, Smart Talk and Text at kung ano-ano pa po. Meron po kayong special perks na matatanggap once na pinresent ninyo yung ID na yon. So, ibig ko po sabihin, itong mga programa natin talagang sustainable at malaki ang impact sa inyo pong mga negosyante. Ganito na po umiikot ang ating mga programa sa tulong po ng ating butihing gobernador, Gov. Helen Tan. Palakpakan po muli natin. At nawa po, hanggang sa dulo, kami inyong samahan. Itong programa na ito, lahat ng pangangailangan ninyo ay binibigay namin. Pag uwi ninyo, may dala kayong collapsible kiosk, may dala kayong tent, may dala rin po kayong mga chairs. So every time na may festival fair, ilalagay nyo na lang. Pinapataas po natin ang moral at antas ng inyong pagnenegosyo. Sa itsura po na yan, itsura pa lang, mukhang matatakam na yung bibili. Naniniwala po ba kayo? Masaya po ba ang lahat? Huwag kayong mag-alala sa mga students, may matatanggap din ng PUP. Palakpak naman. Okay? Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po. Palapakan po natin ating Project Development Officer 3, Sir Lawrence Joseph Velasco. Palapakan po natin. Maraming salamat po, sir. At sa pagkakataon pong ito, pakinggan na po natin ang pagbibigay po ng mensahe ng pagsuporta mula po sa Polytechnic University, Lopez Branch, ating pong palapakan, Professor Altagracia Silaya. To our dearest Governor, Honorable Angelina Doctora Helen de Luna Tan, Vice Governor, Honorable Anacleto III Alcala, to our Congressman, Honorable Attorney Keith Mika de Luna Tan, Representative of the 4th District of Quezon, the Representative of DTI Quezon, Ms. Regine Avellano, the Representative of Philippine Trade Trading Center, Sir Raymond Cardino, to the Project Development Officer 3 of the Provincial Government of Quezon, Mr. Lawrence Joseph Velasco, micro, small, and medium entrepreneurs, PUP faculty members, students, guests, a pleasant morning. Let me share the message from our Director, Associate Professor Ronaldo G. Bulfa. The Step Up Entrepreneurship Development Program, or SUEDP, is a shining example of what visionary leadership, collaboration, and partnership can achieve. With the unwavering support of the Provincial Governor's Office of Quezon and the Office of the Representative of the 4th District of Quezon, the Department of Trade and Industry, the Philippine Trade Training Center, and Serbisyong Tunay at Natural satellite offices. This program exemplifies the power of collective action in empowering our MSMEs and transforming the entrepreneurial landscape of our province. We are also proud to emphasize the strong partnership between the Polytechnic University of the Philippines and the Provincial Government of Quezon. This collaboration demonstrates the shared commitment of the academe and the provincial government to promote programs that address the needs of our communities, bridging the gap between education and industry application.
Through this synergy, we continue to empower entrepreneurs and students alike, fostering a culture of innovation, resilience, and sustainability in our province. We extend our deepest gratitude to Honorable Governor Angelina Doctora Helen Tan for her steadfast commitment and inspiring leadership in promoting programs that uplift our communities. Palakpak naman po. And to the Honorable Congressman Attorney Keith Mika de Luna Tan, a representative of the 4th District of Quezon, for his invaluable support and dedication to the development of the entrepreneurial ecosystem in our district. Their visionary guidance and tireless efforts have significantly contributed to the success of the SUEDP and the empowerment of our MSMEs. We are profoundly grateful for the involvement of our students, whose participation underscores the essential role of linking academic knowledge with real-world business opportunities. By integrating academic insights with entrepreneurial practices, we are nurturing a new generation of future-ready professionals equipped to meet the challenges of a dynamic business environment. To our graduates, this day marks a significant milestone in your journey. Through SUEDP, we have honed critical skills and embraced the courage, creativity, and innovation needed to elevate your businesses and careers. The mentorship and insights shared by seasoned business owners and practitioners have equipped you with invaluable tools to navigate the ever-changing world of business. Let this graduation be a stepping stone to new opportunities, greater accomplishments, and lasting contributions, not only to your enterprises, but to the economic growth, resilience, and sustainability of Quezon Province. Continue to inspire, innovate, and lead purposefully, and be proud to be part of this community of empowered entrepreneurs and future business leaders. Congratulations on this remarkable achievement. May this be the beginning of even greater success in your entrepreneurial and professional journeys. So thank you. Maraming salamat po. Palapakan po natin, Professor Altagracia Silaya. Palapakan po natin si Ma'am. Maraming salamat po, and on behalf of Provincial Government of Quezon, nagpapasalamat din po kami sa inyo, sa pamilya po ng PUP Lopez Branch. At anyway, sa ating pong pagpapatuloy, pakinggan na rin po natin ang pagbibigay po ng mensahe mula sa DTI Quezon Trade Industry Development Analyst. Palapakan po natin, Ms. Regine Abiliano. Ayan, tumikdi talaga ako para. Ayan, magandang umaga po para sa ating lahat. Ano po, sa ating pong Governor, Governor Helen Tan, magandang umaga po. Sa ating Vice Governor, Vice Governor 3rd Alcala, of course, Kong Mike of the 4th District of Quezon. Siyempre po, ang mga partner agencies po, nakasama po natin ngayon, PUP, represented by Ma'am Altagracia Silaya. Ayan po, PTTC, represented by Sir Raymond Herdinho. Minalimutan ba ako? Sana wala. Of course, ito po ang, kung nabanggit niya po kanina, galing po siya sa DTI. Ano po, siya po ay kabatch ko pong pumasok sa DTI. Ang Project Development Officer 3 ng Provincial Government of Quezon,
Sir Lawrence Joseph L. Velasco. Magandang umaga po sa ating lahat. Of course, ang mga magtatapo sa araw na ito, ang mga students from PUP Lopez, tama po? Ayan, congratulations. And of course, our MSMEs. Ayan, magandang umaga po and congratulations to you all. So, ayan po, sa ngalan po ng aming Provincial Director ng Department of Trade and Industry Quezon, Julieta L. Tadiosa, at ang aming Business Development Division Chief, Ana Marie Vicencina. Kami po ay taus-pusong nagpapaabot ng pagbati sa lahat po ng magtatapos sa Step Up Entrepreneurship Development Program. Parang last time lang nag-launching kayo and napakabilis, graduation na po. Para po sa lahat ng estudyante at MSMEs, ang tagumpay na ito ay patunay ng inyong dedikasyon at pagtutok sa pagpapalago at pagpapalakas ng kasanayan sa pagnenegosyo. Ang DTI po ay kaagapay ng Provincial Government of Quezon na laging magtataguyod ng pagsuporta sa pag-unlad ng MSMEs. Ang ahensya po, ang DTI, ay may mandato or mandate po na maging kaagapay po sa kaunlaran, pang-ekonomiya, and of course, paglikha ng negosyo, ng trabaho. Ito po ay sa pamamagitan po ng iba't ibang programa po ng DTI, katulad ng Negosyo Center, meron po sa Gumaka, sa may munisipyo. Kapatid Mentor Me, ito po ay mga training programs din po na kagaya ng Step Up, Shared Service Facilities, OTOP Next Gen, Industry Cluster Enhancement Program, Beyond, and BYE, Be Your Own Boss, para naman po sa mga estudyante na gaya po ninyo. Ayan po, ito po ay naglalayong matulungan ang MSMEs at future MSMEs, gaya po ng sinabi ni Sir Lawrence kanina, na kayo po ay ina-encourage ang mga kabataan na you take your path in business and entrepreneurship. Ito pong mga programang ito ay maaari nyo rin pong ma-avail kagapay po ng mga programs ng probinsya. Isa lang po ang nais din pong iparating po ng ang mensaheng ito. Ang pagnenegosyo po is a marathon, not a sprint. Gaya po ng sinabi ni Sir kanina, tuloy-tuloy po ang dapat ang pagnenegosyo. At gayon din po, kung hindi i-wish we look forward to bring our businesses outside Gumaka, outside Quezon. Napakahalaga po na we encourage everyone na maging legal. I-register ang inyong negosyo, ang inyong ideas sa tulong po ng Intellectual Property Office of the Philippines or IFOPHIL. Ang mga bagay pong ito ay hindi lamang para sa legal na proseso. Ito po ay inyong edge, or ito po ay isang mahalagang hakbang para magbigay sa inyo ng kalamangan at daan para makapasok sa national and international market. Maswerte po tayo, the provincial government provide us a market na po diretso, but still with a proper registration, with proper compliance to regulatory requirements, at of course yung sarili nating guts, na when time comes na medyo na napapagod or may time na hindi ganon kalaki ang resources ng mga tumutulong sa atin, yung guts natin to continue, ay laging nadoon. At sa pagtatapos po, ang DTI Quezon po, kasama po ng Provincial Government Office, ay patuloy po na sumusuporta sa paglalakbay ng bawat isa, kung ano man po ang maging natin, kung gusto po natin na magkaroon tayo ng negosyo or we want to connect to other businesses naman, narito po ang DTI po para sa inyo. Ang inyo pong tagumpay ay hindi lamang pakikinabang ng inyong negosyo, kundi mas malaking ambag po sa pag-unlad ng ekonomiya
ng Quezon at ng buong bansa. When you think or thought na ang ating ideas or negosyo cannot penetrate international market, I hope you can meet people who started just like you. Ano po, sana yun din po yung maging isa sa program din po, no? Makakilala tayo ng mga businesses na dating na andyan, nakaupo, at nakikinig, but now, banggit ko nga po, with proper regulations, tama po ba? Pagtupad sa mga kailangan like business registration, compliance, ay malayo na po ang narating nila. So again po, pagbati po sa inyong lahat at we are very excited to see you outside Quezon, outside the province, and outside the Philippines. Maraming salamat po. Check. Maraming salamat po. Palapakan po natin mula sa Trade Industry Development Analyst, Ms. Regine Abiliano. Maraming salamat po, ma'am. Palapakan natin. And of course, pakinggan na rin po natin ang pagbibigay po niya ng mensahe para po sa inyo. Siya po yung halos nakasama nyo ng buong training. Ano po? Mula sa Philippine Trade Training Center, Project Developer. Palapakan po natin Sir Raymond Cardino. Good morning! Mamimiss nyo ba yung pangungulit ko sa umaga sa inyo? At saka yung pag inaanto kayo, bigla ko kayong sasabihan ng, Hi! Hello! Sasabihin ko pa rin ba na, students, nasaan yung mga partners ninyo? Magkakagulo na naman tayo. Lagi kayo may separation anxiety. So again, nice to be back. Parang last week lang tayo uling nakita, no? Di ba? So I'm speaking on behalf of our Executive Director, Ms. Fe Avila. She was supposed to send a recording, mukhang nagkaroon lang ng glitch. Pero allow me to share what I always tell her. Okay? Because every time I come back here, and syempre, di ba, magre-report tayo sa mga bossing. I always say, Quezon has a lot to offer. Compared to, yes, parang hindi kayo convinced? Talaga bang wala to offer? Number one, I can say is that it has a lot to offer contrary to the stereotype of what Quezon is. Usually, pag sinabi mong Quezon, you have the pahiyas, of course, the buko, at syempre, pag napag-usapan ng buko, tumatawid siya sa lambanog. Di ba? But within this past how many days, and especially during our pitching, yes, Quezon has more to offer, especially when it comes to gastronomy. Di ba? Nakita natin, aside do sa usual na kilala for what is Quezon, ano yung mga produkto ninyo? Doon sa kabila, nakilala namin ng tamban. Dito, ginagarapon ninyo pati ang bangus. Di ba? Hindi lang bangus, pati ang pinangat. Na hinahanap ko ang isda. Iba pala ang pinangat. Kaya that's why I would say there is more to offer because you have also a rich culture. Kaya may taga-translate ako nung last time, taga-compare ng, eto siya sa Quezon. Diba? From where I come from, ang pinangat usually isda. Dito iba. Tapos iba pa siya pag may tali at sa walang tali. Diba? That in itself is a unique quality. And then of course, yung inyong puto na bao. Tama ba? Puto, tama, di ba? Bao. Sabi ko konti pang practice ako. Di ba? Ang hinahanap ko doon parang puto pao. Pero iba ang meron kayo dito. Di ba? And it comes to also baked foods and baked items. Di ba? Ang dami ninyo. Meron nga kayo isang kasama. Magpapatayo na ba ng malaking rebulto ng ng yema doon sa kanilang area. Di ba? Kung sa ibang lugar may malaking pato, kayo mukhang may maglalagay ng malaking yema. Di ba?
So nagkakaroon ng unique attributes, unique offerings ang meron sa inyo. And all of this, of course, we look forward to growing. And with that talk about growing, we'd also like to give thanks, of course, for inviting us here, PTTC, to be your partner for training. Of course, umpisahan natin doon sa kung saan nag-umpisa lahat ito. Kay Sir Lawrence, di ba, dinayo niya kami sa Pasay, doon kami unang nag-uusap. Di ba? And then, of course, tumawid kami first time sa Gumaka. Dati kasi dinadaan-daanan ko lang to pag nagbibikol. Di ba? Of course, kay Kong Attorney Mike Tan, because that was the initial support. And then finally, when we had the step up and running, of course, none other than with the help of Gobernadora, Doktora Helen Tan. And then, of course, kay Vice Gov Alcala. And then, of course, our school partner here, PUP. And then, of course, our friends from DTI. Diba? Nagiging busy si PTTC sa Quezon. In fact, just to let you know, our support is continuing because last week, nag-introduce din, dito ni-launch yung ASEAN SME Academy. It is a free online tool shared within the different ASEAN states. Anong nilalaman po nito? Learnings on entrepreneurship, leadership, anything that would help micro, small, medium enterprises. It is a free online learning tool. Diba? Through DTI. So, again, continuous ito kasi si PTTC ang back-end support ng ASA. Nakakatuwa siyang pangalan pag tinagalog. Hindi nila na-realize doon sa ASEAN na organization, ASA. Di ba? May pag-asa dito. Okay? Because again, we understand, di ba, the market is changing. The world is getting smaller. Di ba? Lalo na sa mga MSMEs, ang produkto nyo dapat hindi lang sa loob ng Quezon. We look forward na kasama nyo kami as we help develop, teach you more, how to bring this item because again, just to share with everybody, ang original mandate ni PTTC was to help exporters. Diba? I don't have to explain bakit kailangan supportahan ng exporters because again, it helps our economy. Pero ang tanong nga saan nanggagaling yung mga exporters? Of course, saan pa ba? Hindi tayo lalayo sa mga micro, small, medium enterprises. And regardless kung sabihin ninyo, Sir, ang produkto ko lang ay tuyo, tinapa, di ba, mga kakanin. Again, from the other batches and from what we have seen, yung mga tinapa ninyo, yung mga naka-dried fish nyo, umaabot na iba pala sa Hong Kong Di ba? Pati yung mga kakanin ninyo, umaabot na rin saan? Meron umaabot sa Dubai. So, ang produkto ninyo, hindi nyo pwedeng sabihin na, ito lang naman yung produkto ko. Again, there is opportunity to go out, make a difference, di ba? At saka meron kayong mga unique attributes dito. So again, let's keep moving forward. Because it's great to help those who help themselves. Because alam ko naman, di ba, nagsama-sama tayo sa Sa sikip. Sa init, sa ulan, at saka sa traffic. Di ba? Alam niyo nakakatuwa, hindi niyo ba napansin, tuwing umaga, nandun ako, hinihintay ko kayo sa restaurant. Dahil nakakatuwa kayong tingnan. Alam niyo bakit? Pag dumaan yung bus, mukha kayo nakasakay sa school bus. Di ba? Naglalabasan kayo sabay-sabay. Kaya pag traffic, hindi ko nakikita yun Kasi lahat kayo nanggagaling. May galing sa kaliwa, may galing sa kanan. Pero it also goes to show your commitment. Di ba? Traffic, ulan. Kung doon sa nakaraang batch, ang ginawa namin, sumalubong sa bagyo. Kayo, iba naman ang inyong hugot. Di ba? And all of that, eto, nag-abot na tayo sa, I wouldn't say pagtatapos, but kumbaga sa, parang games lang to, Nakikiuso na naman ako. Parang games lang to, di ba? Nakatapos na tayo ng Level 1. Di ba? So, dapat may level 2 ito. So, again, kukulitin natin dyan si Sir Lawrence, Di ba?
Pero something to think about in terms of the support. As to what else, because the learning never stops. Laging may bago. And one thing we realize that we hope that we can extend here are training programs on resiliency. Diba? Ang dami ninyong pwedeng paghugutan dito, especially with resiliency and also business continuity planning. At wag na rin tayo lalayo. Naalala niyo yung lesson natin, di ba? SDG goals, sustainability. Because ang dami niyong potential lalo na sa mga packaging. Di ba? And lastly, malayo man tayo at challenge minsan ng connectivity, pero di ba maganda na rin mag-ready tayo for digital marketing. Di ba? How do we expand our business even to Facebook? Siyempre, sabi ko nga, just to share with the students, especially to our marketing students, tuwang-tuwa sa inyo si Sir Alfred. Kilala niyo pa si Sir Alfred? O yung isa gumanon, patay. Di ba? Kakasama niyo siya nagpicture. Di ba? Yung photo session natin. Ang ganda nung kinalabasan ng mga images. There's a big difference. Pinag-uusapan namin bakit Siyempre, tatanggap rin kayo ng collapsible tent. Yan, kung makikita nyo, palakpakan naman natin. Nakakatuwa, kasi napakalaking bagay nito para sa ating mga negosyante. And of course, tatanggap din kayo ng 2 heavy-duty foldable chair. Yan, palakpakan. At mamaya, makikita nyo yun doon sa likod. Bahala na yung ating mga secretariat kung paano ipamimigay, ha? Huwag tayo magulo, huwag matigas ang ulo. And of course, huwag kakalimutang hindi po merma. Kinakailangan nating ilagay yung pangalan para dun sa ating kinakailangan. Anyway, ito na yung pinakahihintay natin. Pakinggan po natin ang pagbibigay ng mensahe at inspirasyon ng ating ina na lalawigan na patuloy na lumilikha ng programang sustainable para sa mga makabagong henerasyon na negosyante. Palakpakan po natin ang ating ina na lalawigan, Governor Dr. Helen Tan. Maraming salamat. Sige po, good morning. Upo na po kayo. Ganda umaga po. Giniginaw kayo, no? Bakit nga ba? Naka-aircon ba tayo?
Tapos naka-electric fan pa sila. Marami silang pambayad sa kuryente siguro. No? Gusto ko lang po munang bumati, syempre, sa ating mga partners para po dito sa program na to. Ang ating Step Up Enterprise Development Program. No? Ito ay mapalad kayo kasi kayo ang una sa mga beneficiaries namin kasi ito yung unang taon na nilaunch po namin itong programa na to. Palakpakan natin mula po sa aking tanggapan, Sir Lawrence Velasco, ang ating Project Development Officer. Si Sir Lawrence po dati taga DTI, kasama ni Ma'am, di po ba? Yan. So, kinuha ko po yan doon sa DTI, mabuti na lang pinagbigyan ako, di ba? So, kaya alam na alam niyang gawin, no? Itong mga ganitong programa. Kasi hirap na hirap ako doon sa Kapitolyo. Diyos ko, ako mag-isip, hindi ko ma-execute. Diba? Wala makaintindi sa aking iniisip. Ang hirap. Ako po'y very, dahil bata akong naghanap buhay, marami ako naisip gawin, pero ang hirap gawin kung wala kang katulong, diba? So, as I mentioned last Saturday, Sunday, nandito kami, lahat mga beneficiaries of the livelihood program ng province. Sabi ko sa kanila, Sir Lawrence is one of the blessings in the provincial government and a blessing to you. No? So, palakpakan natin, Sir Lawrence. Maraming salamat, PUP Lopez, sa inyong pakikipagtulungan. Kita nyo, hindi lang yung ating mga naghahanap buhay ang nakikinabang para matuto, nabibigyan ng knowledge and skills, even the students. So ito ang aming contribution po sa inyo. So hindi lang pinapalawak namin yung sino-sino ang implement ng kapatid Mentor Me, yung district po namin. Nung ako ay congresswoman. Tapos sabi nila, di naman ginagawa ng walang interested na congressman dyan. Parang nandyan yung program, pero walang nag-a-avail, walang interested. Kaya po yung district natin. At yung mga beneficiaries noon hanggang ngayon, naghahanap buhay sila, grabe ang gagaling nila. 'Di ba? Nabigyan sila ng knowledge and skills. That was like 2015 or 16, no? Na nag-implement. I remember a story of a teacher from Alabat na naghahanap buhay asawa niya. Tapos dami daw niyang natutunan sa training ng kapatid Mentor Me. Ayun, nag-resign pagti-teacher. Kasi daw, mas kailangan ng full-time siya na sa hanap buhay, and still, tumatakbo ang negosyo nila at umunlad na sila. See? That's an example, no? Isang halimbawa. Palakpakan natin, Sir Raymond Carino from PTTC. Maraming salamat, sir, sa interesado kayo dahil may matatanggap. Ha? Opo. Kasi ugali ng Pilipino yun eh. Di ba? Basta may ipapamigay, pila. Tama ba? O yan. Pero alam nyo po, binago po namin sa provincial government. Alam nyo po, ako ay hindi fan ng mga dole-out programs. Pamumudmod ng kung ano-ano, ang bahala ka na. Yun po yung mga program na highly politicized. Na? Para iboto ka ng tao, bigay ka ng bigay.
Kailangan pag magbibigay ka ng pondo ng pamahalaan, may iiwan ka sa kanya na pakikinabangan niya panghabang buhay. Tama ba? Oh. So eto na po, isang bahagi ng programa namin. Sabi ko nung una nagsimula ako sa idea na hanapin nyo nga kung nasaan yung may mga sari-sari store. So, pinrofile po nung satellite office namin ang mga sari-sari store sa Quezon Province. Diyos ko, tayo po ang sari-sari store capital of the Philippines, ang Quezon Province. And I've realized, next po sa pagdiniyog, ang karamihan na hanap buhay ng mga taga-Quezon, sari-sari store. Okay? Next po, sabi ko, hanapin nyo nga ang mga nagkakarinderya. Kasi may mga naiisip po akong programs for them. Okay? Next, nahanap buhay ng mga Quezonian, karinderya. Okay? Pero kayo, has been there, existing kayo, naggagawa ng mga produkto, nagdi-develop ng products, tama po ba? On your own, yung iba ang tawag widow. Alam niyo yun, Sir Raymond? How do you call that in English? Parang may inherent talent sila. Diba? Na kahit walang binasang recipe, sa lasa lang niya, nakadevelop na siya ng kung ano man na. Coco jam. Nakadevelop ng lambanog. Ano pang meron dito? Banana chips. Ano pang binibenta nyo? Atsara, kung ano mang meat yung penrases ninyo, at kung ano-ano pa. Di ba? Nakakagawa ngayon kayo ng produkto na hindi kayo dumaan sa training. So sabi namin, paano namin kayo tutulungan to capacitate? Kasi nanghihinayang ako. I'll give you an example. Nakita ko kanina. Wait ha, nawawala yung nakita ko. Ayan. Alam niyo yung ginyangan Spanish style na yan? Nung bago po ako na congresswoman, so may nagregalo sa akin, pagpunta ko ng ginyangan, natikman ko, ay masarap. Ginawa ko, nilagay ko sa basket, sa bayong, pangregalo ko nung unang termino ko, 2013. Tapos nag-order ako sa kanila. Sabi ko, paano nila na-develop to? Pero every time nag-order ako, nakita ko si Mau Ellen dito eh. Nandito siya. Pero every time nag-order ako, walang supply. Tapos kausap ko DTI, beneficiary sila ng shared service facility at saka ng DOST. Tama, ma'am? Na. Sabi ko, kailangan mag-proceed. Di naisipan ko, gumawa ako ng batas para maglagay ng, tawag dito, ano yung project ko sa BIFAR? Multi-species hatchery. Lahat po ng bayan, anong sa inyo, Bangos? Binigyan ko na sila ng hatchery na sana tumakbo na. Kasi yung raw materials yung problem. And then mag-proceed sana sila, matulungan namin na makatayo ng facility para hindi lang po nanggagaling sa General Santos ang bangus na Spanish sardines. May masarap din sa Quezon. Di ba? So yung mga ganon. So sabi ko, ang dami nating product. Kaya sabi ni Sir Raymond, we have a lot to offer. So maghanap ka ng kahit ano. Nandito sa Quezon. Di ba? Anong kailangan mo? Nandito yung products sa food especially. From mantika, to lulutuing mantika, to dried fish, di ba? Pati atsara, kung ikaw ay umay na. So nandun, pero nandito lang. Kita nyo yung mga gumagawa ng produkto na yan, nagtsatsaga sila sa palengke. Nakikita ko po yan Yung tableya nila, babalutin lang nila sa plastic, tas ibebenta. Pero maraming programa ang gobyerno na pwedeng ibigay sa inyo kung paano i-improve yung inyong produkto.
gusto natin tumaas ang antas ng inyong pamumuhay sa pamamagitan ng hanap buhay na inyong ginagawa. Yes po. Pagka kayo'y nakakapagpaaral ng anak, nakakapagpagamot pag may sakit, yun po ang testament na maayos ang takbo ng pamumuhay, no? Yun ang proof. Tama, di ba? So, eto na po, ang provincial government ay nagpapakita po sa inyo ng sinseridad na kami ay sensitibo sa katatayuan ng pamilyang Quezonian. Ibig sabihin, in-identify namin nasaan ang mga gaps, ano ang pwede naming gawin, at yun ang pinag-iisipan namin ni Sir Lawrence. May pondo naman sa Capitol. Imagine, sa tagal ng panahon, nagkaroon po ba ng ganitong programa ang probinsya? Nagbibigay ng mga facility, and that's it. Tama? Tapos na. Walang continuity. Ang gusto natin, hindi lang kayo binigyan ng building. Andyan si Apco Rolly. Nakita ko kanina, ng DA. Alam niyo po, kahit ako'y nasa gobyerno, I'm also a critic of the government. Pag kami nakikita akong programa na po pwede, na sana ganito ang ginagawa, ako mismo, kaya nung naging governor po ako, lahat ng nakita ko na deficiencies in the implementation ng programa, yun pinagsisikapan ko na gawin. Halimbawa, nung nag-usap tayo with FDA, DOST, DTI, TESDA ba sinama natin? Sabi ko sa kanila, mag-converge kayo, tulungan ninyo ang aking mga kalalawigan. Ibig sabihin, may pondo ang lahat ng ahensya na yan. Kahit na ang beneficiary, isa sa inyo, pero magtulong-tulong sila hanggang sa makita namin na, ayun, ang produkto nyo namamayagpag na. Sinabi ni Sir, nasa Walter Mart, nasa SM, o baka pwede, makahalal certified din kayo, kinakain din ng, nadadala din natin sa UAE na e-export din natin, yung mga ganon. Masarap mangarap ng mataas, di po ba? So, eto na, nandito na po yung programa. So, I hope, kanina pinapakita sa akin ni Sir Lawrence, yung beneficiaries natin na naunang nakatanggap, doon sa convention, I think 2 or 3 weeks ago, ginagamit na nila sa maraming event na kanilang sinasalihan at pinipicturan nila, nakalagay yung kiosk at saka tent nila. Nakaka-touch, di po ba? So pagka ako, halimbawa, mapunta ako sa isang lugar, nakita ko, ako mismo talaga sobrang masaya makikita na, uy, nakakatuwa naman, napapakinabangan nila yung ibinigay ng probinsya sa kanila, di po ba? Masaya po ba kayo? Yan. Wow, bukas na! Sige, padalan niyo po ng picture si Sir Lawrence, ha? Wow, very good. Palakpakan naman natin. So, gusto po namin nakikita na, yes, nagagamit ninyo. Ayoko pong madaanan ito na binagyunhan na, nakatiwangwang doon. Alam nyo, meron akong binigyan yan. Kaya tumigil ako magbigay nun. Okay? Uso po yung pinamimigay na cart. It's like a cart with a bike. No? Sariling sikap program ko pa naman yun. Di galing sa gobyerno yun. Nung congresswoman ako, lahat sariling sikap yung aking livelihood program. Araw-araw po, pag dumadaan ako sa Barangay Lagyo, nadadaanan ko. Sabi ko tuloy, tawagin nyo nga kung sinong nagbigay niyan at sinong beneficiaries niyan. Kasi po, ako pagka alam ko hindi pinakikinabangan, pinupull out ko po. Binabawi ko po. I remember DTI nagbigay po ng cocoa wire twining machine in Calawag sa mga 4-piece beneficiaries po. Dumaan ang taon, 5, 6, 7, sabi ko kay PD ulit, pull out. Ang daming masipag, nagmamanual ng twining, hindi nakinabang sa atin. 'Di ba? Mga ganon.
So I hope ito pong mga tent na to at mga kiosk na to, di ko madadaanan sa highway na inulanan at inarawan doon na hindi nyo ginamit. Ipupull out ko din po yan sa ganyan eh. Mahinayangin po ako sa maraming bagay, no? Kasi may mga tao na nagwi-wish na meron sila na yan, pero hindi po sila nabigyan. Tama po? O yan. So I hope naging masaya po kayo at maging kapaki-pakinabang itong ating proyektong ito sa inyong lahat. Sa ating mga bata naman, masaya ba kayo na magkaroon kayo ng mga kapartner? Natuto ba kayo? Hindi ha, totoo yan ha. Nako, kayo ba'y mga fourth year students? Nako, makakasama to sir sa mga unemployed. Every after graduation, ang nagpa-file po sa gobyerno ng application ay napakadami, no? Experience namin sa Kapitolyo. Pero kayo nasa business management, no? I think yung experience ninyo na magkaroon kayo ng kapartner, local, maliit man, micro man yan, o small, medium enterprise, somehow, yung natutunan nyo sa kanila, I'm sure, saan man kayo makarating, maaalala nyo yan. Tama ba? And you're lucky. Kasi, parang nag-OJT na, di ba? Hands-on. Di ba? Personalize ang experience ninyo. Tama? Okay? So, very good kayo. Last, yung first batch na share ko sa kanila, di ako po'y magtitinda sa palengke, no? Ito na naman ang istorya ko. Baka hindi alam nitong mga batang to eh. So, I started working 9 years old. Okay? Nagtatanim kami ng tubo. Pero pag summer, nandito po ako sa palengke sa Lucena. Ganun bata ako. Nagtitinda po ako ng prutas, mangga o kaya gulay. Okay? So, yun din yung naging means of para makapag-aral ako ng high school, no? And college, okay? Wala nga akong alam nun, di. Alam ko lang math, plus tsaka minus. Sabi lang ng ate ko, ito puhunan mo. Dito ka maglalagay ng ganito, ganyan, ganyan. Kasi nagre-renta kami ng apartment, may contribution ako sa apartment, sa kuryente, tapos iniipon ko yung pang-tuition fee ko. Kahit self-supporting ako, gusto kong sabihin sa inyo, nag-high school ako, private school. At pag nag-enroll po ako, fully paid po yung aking whole year na tuition fee. Inipon ko po yun during summertime. Opo, ganun ako tinrain ng ate ko. Okay? It's my sister who trained me. At yung sister ko yun, graduate na accountancy, never nagtrabaho sa any offices. She's still in the palengke. Nasa palengke pa rin ang ate ko. Up to now. O, bili kayo sa kanya, ha? Sa Magibinara. Sa Lucena po. Yung makita niyo po yung Malin and Johnny na fruit stand. Ate ko po yun. Na nakapag-graduate na siya ng anak. Yung anak niya na isa ay flight stewardess. Yung isang anak niya, pharmacist. Yung panganay niya, graduate din na entrepreneurship. Siya yung manager ko doon sa Cacao. At saka doon sa hotel. Okay? But she used to work sa SM as an HR. Okay? Yung isang anak niya nasa MaxiCare, nasa supervisory position. Magtitinda sa palengke. College graduate. Diba? So, ako, wala akong alam sa paghahanap buhay na mga basic knowledge. Alam nyo, nung ka-college ako at nakapag-asawa na ako, ang ginagawa ko, nag-a-attend ako sa Raymond ng seminars. Kasi yung course ko, science, allied medical, nurse ako eh. Wala naman subject kami na accountancy. Wala po kaming subject ng marketing, ng human resource, ng operation management.
Alam nyo, nag-enroll ako. Tiningnan ko lang, naghanap lang ako. Nakita ko yung Mansmith. I don't know kung if you're familiar with it. I attended Accounting 101. Kaya, ano kayo matututunan ko dito? Attend ako. Kung ano-anong seminars po ang aking na-attendan para lang makakuha ako ng knowledge on business management. Okay? So, ito binibigay sa inyo. Meron pa kayong coach. Diba? Yun, nakikinig lang ako. I'm just listening to the lecturer, diba? Pero iba yung hands-on. So sa inyo pong lahat, mga batang nandirito, saan man kayo makarating, pag malaki nyo na kayo ay first batch na beneficiary namin ng Step Up. So you're lucky. So good luck po. Si Sir Lawrence, na bilin ko na po sa kanya to explore many opportunities para sa inyo. Ibig sabihin, hindi po natapos dito. May next pa. Sabi ko, habang nagpo-program, may naisip na naman ako, Sir Lawrence, siguro ganito gawin natin, no? Ganyan ang gawin natin. Alam niyo yun, di ba, Sir Raymond? Along the way, I myself, ako mismo, may natututunan po ako. Tapos biglang may naiisip ka, ay, oo nga, sige gawin natin to. And I'm thankful na yung groundwork, hindi ko pinoproblema. Si Sir Lawrence gumagawa ng groundwork para maging kapaki-pakinabang. So, looking forward po ako sa marami pang maganda na innovations ng program na magiging kapaki-pakinabang po sa inyo. At pag nakikita ko na kayo na gumaganda yung produkto ninyo, lumalawak ang market ninyo, tama po? At kayo mismo magsasabi na tumaas ang kita ko, iyon. Fulfillment po yun para sa akin. So, yun ang magpapasaya sa akin. Okay? Magpapasaya sa akin, marinig ko kayo na nagsabi na, ay, ma'am, nakakatuwa po kasi gumanda ang kita ko. Tama po? Nagkakaroon po ako ng kliyente na ganito. Di bale, yung marketing linkages, ginagawa nga namin eh. Di po ba? Kami na naghahanap. Sabi ko, Sir Lawrence, hanapan natin sila ng mabibenta, ganyan. Alam nyo, as simple as magtitinda ng puto. Nagbigay po sa akin ng puto, tsaka kutsinta, ay masarap. Sabi ko, orderan nyo nga ng puto, tsaka kutsinta yung si ate. Kinukuha po. Alam nyo kung saan ko pinapadala? Sa Maynila, sa may mga event. Yung mga kakanin, nireregalo ko. Mga things like that, somehow, natutulungan. At sana lahat ganon. No? Kaya nga po tangkilikin ang sariling atin. Diba? Maliit na pamamaraan para akayin kayo doon sa inyo pong ginagawa. So yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo. Maraming salamat po. Muli palapakan po natin, Governor Dr. Helen Tan! Merry Christmas na po pala sa inyong lahat. Yeah, maraming salamat po, Gov. Inaanyayahan po ang lahat na tumayo para po sa ating malawakang pagkuha ng litrato. Gayun din po ang ating pong mga bisita. Dito po tayo sa unahan. Ayan, okay? Yung pong nasa likod, kanan kaliwa, medyo compress na po tayo para po kita tayo lahat sa picture. Adjust na po tayo. Ayan. Adjust na po tayo, yung po mga nasa likod para po hindi bungi. Okay. Ipakita po natin ang pinakamagandang ngiti. And 1, 2, 3. Okay, thumbs up po tayo. Taas po natin ang ating kanang kamay. And 1, 2, 3. Okay, 4K po tayo. 4K. And 1, 2, 3. Okay, congratulations. One and foremost, congratulations po sa ating mga mag-aaral at MSME.